Sa loob na isang buwan, sina Reka, Ira, Max at Dylan ay nagsanay upang mapagbuti ang kanilang mga kakayahan hanggang sa dumating sa kanilang landas ang isang mahalagang paanyaya. Lalahok kayo sa paligsahan ng Urabuto Satsujin. Urabuto Satsujin? Maganda yan! Kasali ako! Reka! Ang paglitaw ng Team Hokage sa Urabuto Satsujin. Ang mabuti pa, sabihin mo sa amo mo na gagawin kong basa ng pagmumukha niya. Pangas kang talaga. Wala kang karapatang insultuin si Master Kuray! Naman, para iniinsulto ko lang, nagalit ka na agad. Siguro dapat tayo munang dalawa maglaban. Hindi kita mapapatawad! Wow, seryoso ka na ba talaga? Reka, ano ba yung tattoo sa braso mo? Nakontrol ko na yung dalawa sa mga dragon. Pero yung ani medyo may katigasan pa ng ulo eh. Hanggang ngayon pakipot pa rin. Gusto ko lang subukan muna ang lakas ng dalawa sa asong ito ni Kurei. Tumahimik ka! Natamaan tayo! Takbo na! Ano na tayo? Akong bahala! Reka! Huwag kayong mag-alala. Kaya yan ni Reka. Mga bato lang yan. Hindi na problema. Dahil si Reka ngayon ay mas malakas na. Rayuno N, Flame of Dragons! Gawin mo na, First Dragon Saya! Yeah! Ang braso ni Reka! May lumalabas na talim ng apoy. Huh? Ang bangis nun ah! Tapos na ang oras ng paglalaro. Bakit hindi kayo magpakita ng mga mukha niyo sa harapan ko? Gusto niyo pang masaktan, ha? Nadare-dane! Fireball! Ang bangis! Kilala ko sila. Ang dalawa ay kasama sa assassin squad ni Kuya Kurei, si Genjuro, at si Brisho. Lola, huwag ka mag-alala. Kayang-kaya silang talunin ni Reka, kaya wala kang dapat ikatakot. Nagkakamali ka, Ate Ana. Huh? Ang alam mo, lumakas nga si Kuya Reka, pero hindi mo alam kung gaano kalakas ang dalawang yan. Sila ang pinakamalakas sa mga pinakamalalakas. At alam ko, hindi mananalo si Kuya Reka sa kanila. Pero nakita mo naman ang ginawa niya kanina. Kulang pa rin yun. Kung talagang gugustuhin ni na Genjuro at Brisho, kaya nilang patayin si Kuya Reka. Sila ang pinakamalakas sa pangkat ng Uruha kung saan namumuno si Kuya Kurei. At wala na tayong magagawa pa. Dahil pag hindi tayo sumali sa paligsahan ng Urabuto Satsujin, sigurado kamatayan para sa ating lahat. Alam nyo, sa lahat ng ayoko ay yung mga taong mahilig mag-espiya sa akin. Pero ngayong nakita nyo na ang aking kakayahan, bumalik na kayo sa amo nyo at sabihin nyo na kalimutan na niya ang paligsahan dahil hindi na kayo mapipilit sumali. Kahanga-hanga ang determinasyon mo. Anong sinabi mo? Inaamin ko, nakakaaliw ang nasaksihan namin kanina.
Pero ang ganong klase ng kapangyarihan ay hindi makakaapekto sa amin ni Brisyo. Sinong niloloko mo? Baka gusto mo ngayon pala magkaalaman na kung sinong mas malakas sa atin. Ngayon mo ba gustong mamatay? Huwag kang mag-alala. Lalahok din kami sa paligsahan ng Urabuto Satsujin. At kung makakayanan mo, baka magkaroon ka pa ng pagkakataon na makaharap kami sa laban. Ang yabang mo ah! Dahan-dahan ka ng pananalita. Hindi mo alam ang panganib na dulot ng paglahok sa paligsahang ito. The participants come from all over the country, wielding every kind of weapon. And nearly all of them have Hokage Madogus. Pangkaraniwan lang ang taglay ninyong kapangyarihan. Pangkat laban sa pangkat ang paligsahan, hindi isahan. Mukhang mas mahina pa sa'yo, Reka, ang 3 mo pang kasama sa iyong pangkat. Baka sa unang bahagi pa lang ay bumagsak na sila. Bawiin mo sinabi mo! Hindi porket malakas si Reka, ibig sabihin mahina naman kaming katim niya! Pabayaan mo sila, Max! Alalahanin mo na hindi nila alam na nagsanay din tayong mabuti kagaya ni Reka. Ayoko man sabihin, pero hindi na ako katulad ng dati. Dahil nagsanay din ako. Dylan? Bakit? Ha? Bakit kayo pa? Bakit kailangan niyo pang isugal ang mga buhay ninyo? Bawat isa sa inyo ay gustong patunayan ang kanyang lakas, pero Yan ang kapalaran ng sinumang may hawak na mahiwagang sandata. Ang lumaban para sa kanyang karangalan. Ang iba naman ay para sa katanyagang dulot ng tagumpay. Subalit ang lahat ay haharap sa mukha ng kamatayan. At anong makukuha namin kapag nanalo kami? Ano pa? E di ang mga mahiwagang sandata. Mapupunta sa mananalo ang taglay na mahiwagang sandata ng isang talunan. Pero ang totoo, ginagamit lang ni Kure ang Urabuto Satsujin para makolekta ang lahat ng mahiwagang sandata. Ganun palang ginagawa niya ah. Bumalik kayo ngayon sa amo niyo at sabihin niyo na hindi ako natatakot tumarap sa kanya. Ngayong may konti ka nang nalalaman, gusto mo nang lumaban, ha? Madali kang matatalo dahil sa iyong kahangalan. Hanggang sa muli nating pagkikita! Wala sila. Teknik yon ng isang mahusay na ninja. Magaling silang talaga. Hindi lang Kochiyoshi ang alam nila. kulang ang salitang magaling para ilarawan sila. Pagkasama na nila sa pangkat si Kuya Kure, imposible na silang matalo. Tayo ang magtatagumpay sa paligsahan ng Urabuto. Sisiguraduhin ko. Para sa karangalan nating lahat. Ang mga paanyaya ay pinadala sa iba't ibang mandirigma na lalahok sa paligsahan ng Urabuto Satsujin. Maging si Lorcan ay nakatanggap nito. Natatakot ka ba? Lorcan? Gusto ni Kure na masaksihan ang aking kamatayan. Ang aking malagim na kamatayan, kaya niya ako iniimbita sa paligsahan ng Urabuto Satsujin. Tama ka. Tumakas ka na kung gusto mo mabuhay. Mag-ibang bansa. Sa lugar kung saan ka hindi masusundan ni Master Kure. Okay ka lang, Baray, ha? Ba't kanya na sinasabi mo? Patawarin mo ako. Napag-utusan lang ako na ibigay sa iyo ang paanyayang ito. Paalam. Sana hindi na tayo magkita pang muli. Sasali kayo? Sa paligsahan? Yan lang ang tanging paraan. Ginagamit ni Kure ang paligsahan upang makalap ang lahat ng mahiwagang sandata. Mga sandatang nilikha ng aking mga ninunot dapat kong protektahan. Maaari nga. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng sandatang ito. Hindi kami makakapayag na magpatuloy pa siya sa ganitong mga gawain. Ano po bang inaalala niyo, Miss Kagero? Hindi ba binigyan mo naman kami ng mga mahiwagang sandata na maaari namin magamit? Kaya lang, ngayon ay haharap na kayo sa tunay na panganib at lubhang natatakot ako para sa inyong kaligtasan. Huwag kang mag-alala, inay. Pero tama siya. Hindi mo mayaalis sa amin ang hindi mag-alala. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kinakailangan niyo pong lumaban sa mga masasamang taong yan. Kung ako lang masusunod, hindi ko na kayo papayagang sumali sa paligsahang yon. Prinsesa? Sandali lang, Ana. May mga hawak na rin kaming sandata ng Hokage. At kahit hindi kami sumali sa paligsahan, tiyak na hindi nila kami patatahimikin.
Kung kinakailangan lumaban, gagawin ko sa isang patas na arena. Tsaka okay na kami ngayon. Dahil kasama natin sa pangkat si Dylan Mikagami. Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Magkasama lang tayo sa pangkat pero hindi tayo magkaibigan. Ang paligsahang yun ang magtitipon ng mga mandirigmang nagtataglay na mahiwagang sandata. Maaari isa doon ang pumatay sa kapatid ko. May paghihiganti ko rin ang kanyang kamatayan, kaya ako sasali. Patawarin mo ako, Dylan. At isa pa, maaaring nasa paligsahang ding yon ang gamot na makakapagpakawala sa sumpa ng nanay ko. Prinsesa, nagpapasalamat ako sa pag-aalaga mo sa aming lahat. Pero alam mo, nagsanay ako mabuti para lamang mapangalagaan ka. At habang kasama kita, wala nang iba pang makakatalo sa akin. Kahit kailan ay hindi kita paiiyakin at hindi ko ilalagay sa panganib ang buhay mo. Pero, Prinsesa, manalig ka sa amin. Magtiwala ka. sana'y magtagumpay tayo. Okay! Simulan na ang laban! Umanda ka ngayon, Kuri! Lahat sila magigiting. You're doing. Sa malaking estado na pag-aari ni Ginoong Augustus Mori itinakda ang paligsahan. Isang lugar na hindi makikita sa mapa. Ang mga mandirigmang nagtataglay lamang ng paanyaya ni Corey ang maaaring makapasok sa loob nito. Lahat ay tinitipon sa isang arena na kung tawagin ay Satsujin Dome. Naku naman. Sabi ko na nga ba dapat naiwan na sina Ana at Lola sa bahay. Kahit saan, hindi pa rin tayo sigurado sa kanilang kaligtasan. Alam ko, pero Huwag kang mag-alala. Mananalo naman tayo eh. Huwag mong ismulin ang mga makakalaban ninyo! Sino ka naman? Ikinagagala kitang makilala. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Kondo! Kondo? Ha? Suot niya ang katakagutsu. Hoy, Lola! Siya nga pala si Kondo! Ang kaibigan ko! Hindi ginagawang laruan ng mahiwagang sandata. Huwag na kayong magalit. Stock toy lang yan eh. kahit na hindi tayo nagpunta dito para maglaro. Hoy, gorilla! Pwede ba huwag kang makialam? Sino gorilla? Kuto lupa! Pagbulig talaga ko sa akin, tanggalan naman naman sa loob! Wala akong titira ka unat! Mukhang nakakita si Max ng bagong kaibigan ah. Mabuti naman. Maligayang pagdating at salamat sa inyong paglahok sa aming paligsahan. Ibinili na kayo sa akin ni Master Corey. Ikaw siguro si Reka Hanabishi. May patakaran kami sa paligsahan ito. Kailangan 5 miyembro bawat pangkat. Sa nakikita ko, 4 lang kayong lalahok. Kung sakasakali, ako na ang tatapos sa iba pang laban. Narito ang kontrata. Kahit na anong sandata ay maaaring gamitin. Kaya lamang, ito ay iligal na uri ng paligsahan sapagkat kamatayan ang hinaharap ng mga talunan. Walang sisihan. Nakakatakot. Huwag kang mag-alala. Nakakatakot. Huwag kang mag-alala, Max. At pwede bang damit ko? Kailangan ng mga talunan na isuko ang kanilang sandata. Kailangan din nilang bigyan ang tagapangasiwa ng paligsahan ng kahit na ano. Teka sandali. Hindi tama yan. Pag natalo kami, meron pa kaming dapat ibigay sa kanila? Yan ang batas ng paligsahan. Magbibigay yun ng lakas sa inyo para wag magpatalo. Oo nga naman. At dahil mapilit ka, ibibigay ko ang Anjo Yoyi Professional T-shirt ko! Hindi pwede. Ano? Well then, how about I show you these puppies? Or better yet, how about a chance to feel my big luscious boobs? Come on, you know you want them. Really? Feel your boobs? Get a load of those! Woo! Whoa! Now that sounds real nice. But I can't do it. Ako na lang. Payag ako kahit maging alipin ninyo. Sigurado ka? Bata pa yan, oh! Usapang matanda, huwag kang sasabat! Ha? Ang galing mo naman, Ira. Hindi kayo magsasabi kung ano ang inyong iaalay. Ang nangangasiwa ng paligsahan ang magdidesisyon yan para sa inyo. At napagkasunduan na inyong iaalay ay si Ana Yanagi. Akong napili nyo?
Gusto niyong ialay ko ang sarili ko? Pero wala akong masyadong ipagmamalaki. Ana naman! Hindi yun ang ibig niyang sabihin! Hindi ka nagkakamali. Nais ng tagapangasiwa ay ikaw at ang kapangyarihan mo magpagaling. Nagbibiro ka ba? Hindi ko pwede iaalay sa inyo ang aking prinsesa! Hindi ako nagbibiro. Ang ibang pangkat ay naghanda na ng kanilang alay kung sila'y matalo. Maaring kaibigan, kamag-anak o kabiyak ng buhay. Kaya hindi ito isang biro-biro lamang. Kung ayaw niyong mawala si Ana sa inyo, huwag kayong magpatalo. Ganun lang kasimple yun. Kaya niyo bang panindigan ang inyong kasama? Huwag mo ko insultuhin! Ibang usapan talaga pag prinsesa ko na ang madadamay! Kung di niyo isusugal ang buhay ni Ana, mababaliwala ang inyong paglahok sa paligsahang ito. Prinsesa, anong sinasabi mo? Pumapayag na akong maging alay ninyo. Ha? Ano? Anong ginagawa mo, prinsesa? Tama na. Gusto ko rin naman makatulong. Ayokong manood na lamang habang kayo naglalaban. Natatandaan niyo pa ba? Nung iniligtas niyo ako nun sa palasyo, ako lamang ang walang nagawa para tulungan kayo sa pakikipaglaban. Pero ngayon, pwedeng-pwede na rin akong makipaglaban kasabay ninyo. Naniniwala ako sa inyong kakayahan at alam kong hindi kayo matatalo. Pero prinsesa, pag-isipan mo itong mabuti. Huwag ka mag-alala, Reka. Hindi mo na mababago ang desisyon ko. Kung nagawa niyong isugal ang inyong buhay para sa paligsahang ito, ganun din ang nais kong mangyari. Hindi na ako magdadalawang isip. Prinsesa, Mukhang nagkakasundo naman ang lahat. Ngayon, oras na para sa ating munting pagsubok. Malalaman natin kung handa nga kayo para sa paligsahang ito. Noong una ay hindi rin ako makapaniwala na ang isang tulad mo ay makakatapat sa husay at galing ni Master Corey. Maaring tsamba lang ang nangyari. ikaw ang bahala. Tutal sukan-sukan na ako sa pagbumukha mo eh. Pagsisisiyaw mo pang iinsulto mo sa amin! Manda kayo! Tapusin niyo na sila! Kung gusto niyo ng mamahinga, sabihin niyo lang sa akin. Dito ba? Sa bagay, Napakadali para sa kanila na tapusin ang mga hangal na yon. Papasa na ang ganyang uri ng pakikipaglaban. 20 segundo para tapusin ang 40 mandirigma. Sinabi na wag mo kaming insultuhin eh. Ang galing! Bilib na ako sa inyo lahat! Mahusay pala kayo! Hindi nga masama. Dahil nakapasa na kayo sa pagsubok, maaari na kayong lumaho. Ito ang daan papasok sa paligsahan. Maraming mandirigma ang nag-aantay sa inyong pagdating. Kumpara sa mga nakalaban nyo ngayon, ang mga kalahok sa palarong ito ay higit na malakas at higit na makapangyarihan. Wala nang atrasan. Ang panghuling laban ay kay Corey, hindi ba? Tama ka. Tumuli na tayo ngayon. Tayo na! yan ang dahilan kung bakit tayo nandito, di ba? Kumukulo na nga ang dugo ko para makipaglaban eh! Ganon din ako. Tayo na! Oo! Antayin mo ang aking pagdating, Corey. Tatapusin na natin ang labang ito. Dito magsisimula ang pangkat ng Hokage. Ngayon ay harap sila sa maraming pagsubok. Mga mandirigmang pinaghusay ang bawat kakayahan. Sa pagkakataong ito, wala nang atrasan. Ang paligsahan ng Urabuto Satsujin ay sisimulan na.